Okay, para sa ating paghimay ngayon, ang pamagat ng aralin natin sa Korea ay, pakinggan nyo 'to, Wichi wa Changso. Ulitin natin, Wichi wa Changso. At sa huling pagkakataon, Wichi wa Changso. Ang ibig sabihin niyan sa atin ay mga lokasyon at lugar. At based sa mga source natin, parang ang mission natin dito ay hindi lang basta mag-memorize, 'di ba? Ang layunin talaga natin ay maunawaan kung paano ba binubuo ng mga Koreano yung konsepto nila ng espasyo gamit ang wika nila. Mula sa, alam mo yun, mga gamit sa loob ng kwarto hanggang sa kung paano nila tinitingnan ang buong bansa. Tama yan. Kasi isipin mo, ang pag-alam kung paano ilarawan ang paligid mo, kung anong mga gamit ang nandyan, kung nasaan ang mga tao, ito yung pundasyon ng halos lahat ng pag-uusap. Pero actually, higit pa roon, ipinapakita rin ito kung ano yung mahalaga sa isang kultura. Yung mga mismong salitang ginagamit nila para sa bahay, sa trabaho, sa mga public places, nagbibigay yan sa atin ng parang clue kung paano gumagana yung lipunan nila. Interesting point. Okay, sige, himayin natin yan. Magsimula tayo sa pinakapamilyar. Mga gamit sa loob ng bahay. O sa Korea, kagua chanjajepum. Mga muebles at electronics. Unahin natin yung mga karaniwan sa isang sala. Halimbawa, sofa. Sa Korean, medyo hawig. Sopa, sopa, sopa. Tapos, syempre, yung television. Medyo mahaba to. Television, television, television. Checksang. 책상, 책상. At syempre, ang partner niyan, upuan. 의자, 의자, 의자. At nandun din yung kama. 침대, 침대, 침대. At para sa mga damit, closet. 옷장, 옷장, 옷장. Okay, punta naman tayo sa appliances. Ito medyo madali. Air conditioner, nahawig din sa English. 에어컨, 에어컨, 에어컨. At yung pinakamahalaga siguro sa kusina, yung refrigerator. 냉장고, 냉장고, 냉장고. Tapos, microwave. 전자레인지, 전자레인지, 전자레인지. May dalawa pa. Ito madalas mapagkamalan. Naalala ko tuloy nung nagsisimula pa lang ako, sinubukan ko sabihin sa landlord ko na sira ang washing machine ko. Pero ang nasabi ko, sira ang vacuum cleaner. So, para hindi mo maranasan yon, tandaan mo, ang washing machine ay, 세탁기, 세탁기, 세탁기. at ang vacuum cleaner naman ay, 청소기, 청소기, 청소기. medyo magkaiba ang tunog pero pag nagmamadali ka na, madaling malito. Nako, ang laking tulong ng tip na yan. Okay, so ngayon, meron na tayong listahan ng mga salita. Pero kung sasabihin ko lang na checksang sa isang tao, parang anong gagawin niya? Paano ko to gagawing isang buong pangungusap para masabi na, uy, merong desk? Diyan na pumapasok yung unang grammar rule natin. So para sabihin na mayroon o meron, gagamitin natin ang isoyo. At para sabihin naman ng wala, gagamitin ng opsoyo. Pero hindi sila pwedeng mag-isa. Kailangan nila ng kasamang particle. Ito yung i o ga. At yung rule, simple lang. Kung yung salita ay nagtatapos sa consonant o yung tinatawag na bachim, gagamitin mo ang i. Okay, so halimbawa, para sa desk, checksang. Nagtatapos siya sa consonant ng ng. So dapat, i ang idudugtong ko, tama ba? Eksakto. Bale magiging checksang i isoyo. Pakinggan mo ha kung paano parang nagli-link yung tunog ng sang sa i. Checksangi isoyo. Checksangi isoyo. Checksangi isoyo. Okay, gets ko. Parang nagiging mas smooth pakinggan. Paano naman kung nagtatapos sa vowel tulad ng sofa, sopa? Nagtatapos siya sa a. Ayun, kapag vowel naman ang dulo, ga ang gagamitin mo. Kaya magiging sopa ga isoyo. Sopa ga isoyo. So pagay soyo, ganun din yung rule kahit opsoyo o wala ang sasabihin mo. Halimbawa, kung walang kama, 침대가 없어요. Chimdega opsoyo. Gets ko na. Pero to be honest, parang ang daling malito dyan sa i at ga, lalo na siguro kapag mabilis na yung usapan, no? Common mistake ba to para sa mga nagsisimula?
pinakamalaking hurdles para sa mga bagong mag-aaral. Ang pinakamagandang gawin actually ay sanayin mo yung pandinig mo. Huwag mo muna masyadong isipin yung rule sa simula. Pakinggan mo lang kung ano yung mas natural pakinggan. Over time, magiging automatic na yan. Tingnan natin sa isang dialogue mula sa source mo. Sa pagitan nina Dara at Pong. Si Dara yung unang nagsalita. 침대가 있어요. 침대가 있어요. 침대가 있어요. So ang tanong niya, may kama ba? Tapos sumagot si Pong, 네, 침대가 있어요. 네, 침대가 있어요. 네, 침대가 있어요. Na, ang ibig sabihin, oo, may kama. Simple. Tapos nagtanong ulit si Dara, 옷장도 있어요? 옷장도 있어요? 옷장도 있어요. Teka, may closet din ba? Yung do ba yun? Ayun, dito nagiging interesting. Napansin mo yung do sa dulo ng otsyang. Yan mismo ang katumbas ng din o rin sa atin. Dahil nalaman na niyang may kama, gusto niyang malaman kung may idadagdag pa ba roon. Diba? Maliit na particle lang, pero ang laki ng epekto para maging natural yung daloy ng usapan. At ang huling sagot ni Poong, 아니요, 옷장은 없어요. 소파가 있어요. Anyo, 옷장은 없어요. 소파가 있어요. 아니요, 옷장은 없어요. 소파가 있어요. Hindi, walang closet. May sofa. Dito, may isa pang pasilip sa mas malalim na grammar. Napansin mo ba, sa sagot niya, hindi niya sinabing 옷장이 없어요, kundi 옷장은 없어요. Ginamit niya yung particle na 은. Ito yung tinatawag na topic marker. Sa paggamit niyan, parang sinasabi niya na, well, kung ang closet ang pag-uusapan, wala yan. Nagbibigay ito ng contrast sa pagitan ng closet na wala at ng sofa na meron. Hindi natin yan tatalakayan ng malalim ngayon, pero magandang halimbawa yan kung paano kayang baguhin ng isang maliit na particle yung diin at kahulugan ng isang pangungusap. Wow! Okay, so ang dami nating natutunan sa isang maikling dialogue lang. Alam na natin ngayon kung paano pag-usapan yung mga bagay sa loob ng isang kwarto. Pero paano naman yung kwarto mismo? O yung gusali kung nasaan to? Dito na siguro papasok yung ikalawang set ng bokabularyo natin, mga lugar o jangso. Tama, unahin natin yung mga lugar na madalas mong puntahan. Halimbawa, yung trabaho o kumpanya mo. 회사, Hwesa. 회사. At syempre, paborito ng lahat, restaurant. Shiktang. 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 Tapos bangko. Eunheng. 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 At yung lugar na seryoso kailangan mo araw-araw sa Korea, ang convenience store. Planijam. Lifesaver talaga ang pagkain at kape sa isang pyeonijam. Ulitin natin yan, pyeonijam. Planijam. Kasama rin dyan syempre ang coffee shop. Coffee shop. Coffee shop. Coffee shop. At ang palengke o market. Shijang. Sijang. Shijang. Okay, para naman sa mga serbisyo. Hair salon. Miyongshil. 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 Ospital. Byongwon. 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 At butika o pharmacy. Yakuk. 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 At panghuli, yung mga espasyo sa loob ng bahay. Ang bahay mismo ay Chip. 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 Ang isang kwarto naman, Bang. 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 at ang living room o sala, Koshil. 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 Okay, kumpleto na. So, paano ko naman sasabihin na ang isang tao o bagay ay nasa isang lugar? Diyan na natin gagamitin yung pangalawang grammar point, ang location marker na e. Ito yung katumbas ng sa kapag lokasyon ang tinutukoy. At ang maganda dito, idinidikit mo lang to sa dulo ng pangalan ng lugar, walang pagbabago, kahit consonant o vowel pa yung dulo ng salita, kaya mas madali to. Halimbawa, para sabihin na ang kama ay nasa kwarto. Okay. So, pagsasamahin ko yung chimde, yung kama, at yung bang, yung kwarto, tapos idadagdag ko yung sa bang. Magiging 침대는 방에 있어요. Ganun ba? Ganun na nga. 침대는 방에 있어요. 침대는 방에 있어요. 침대는 방에 있어요. Napansin mo ba? Kung paano natin pinagsama lahat. Ginamit mo yung isoyo mula sa unang aralin at idinagdag mo lang yung para tukuyin kung nasaan ito.
O nga no, subukan natin sa isa pang halimbawa mula sa source. Sa living room, may sofa. So, galing sa koshil, living room, at sofa, magiging koshire sofa ga isoyo. Koshire sofa ga isoyo. Koshire sofa ga isoyo. Ayon, perfect example yan kung paano nagtutulungan yung dalawang grammar points na tinalakay natin. Yung na ikinabit sa kushil, nagsasabi ng saan. At yung gai soyo na ikinabit sa sopa, nagsasabi ng ano yung nandoon. Buo na yung ideya. Tingnan natin sa isa pang usapan. Sa pagitan ni Madu at Sahara. Sige. Si Madu ang nagtanong, Nichanan shinon odie isoyo? Nichanan shinon odie isoyo? Nichanan shinon odie isoyo? So, nasaan si Nichanan? At ang sagot ni Sahara, diretsahan lang. Shiktang에 있어요. 식당에 있어요. 식당에 있어요. Nasa restaurant siya. At nagtanong ulit si Madu, gamit ulit yung natutunan natin kanina. 아지자시도 식당에 있어요? 아지자시도 식당에 있어요? 아지자시도 식당에 있어요? Nasa restaurant din ba si Ajiza? Ginamit niya ulit yung do. Right. At ang huling sagot ni Sahara, 안녕, 아지자 씨는 미용실에 있어요. 안녕, 아지자 씨는 미용실에 있어요. 안녕, 아지자 씨는 미용실에 있어요. Hindi, si Ajiza ay nasa hair salon. So, ang galing. Meron na tayong mga language tools para ilarawan yung mga espasyo at kung nasaan yung mga tao. Pero, saan sa Korea nangyayari yung mga pag-uusap na to? Dito na, parang nagiging mas malalim yung pagsisid natin. Kasi yung source material mo nagbigay ng isang fascinating map ng mga pangunahing lungsod ng Korea. Yung Hanguk-e Toshi. At mahalaga to, kasi di ba, ang pag-alam kung paano sabihin na nasa isang huwesa ka o kumpanya ay isang bagay. Pero yung pag-alam na ang lungsod ng Ulsan ay yung sentro ng mga dambuhalang industrial companies ng Korea, nagbibigay yun ng ibang bigat at konteksto sa salitang iyon. Okay, let's unpack this. Siyempre, ang unang nasa isip ng lahat ay ang Seoul. Sabi sa source, ito yung pinakamalaking lungsod-sentro ng lahat. Politika, ekonomiya, kultura. At ito yung nakakagulat na data. Mahigit kalahati ng populasyon ng buong South Korea nakatira sa Seoul Metropolitan Area. Kasama na doon ang Incheon at Gyeonggi Province. Grabe yung density. At yung nabanggit mong Incheon, yan yung tinatawag na gateway to Korea. Kung bumiyahe ka papuntang Korea, halos sigurado sa Incheon International Airport ka bababa. Isa yan sa mga pinakamalaking paliparan sa buong mundo. Nandoon din yung Incheon Port. Kaya ito talaga yung literal na pintuan ng bansa. Sunod naman, yung pangalawang pinakamalaking lungsod, ang Busan. Ito yung kilala sa mga world-class ports at sa magagandang beaches tulad ng Haeundae. Parang may mas relax na coastal city vibe siya kumpara sa sobrang pagkaabala ng Seoul. Ito yung interesting na tanong. Kung nasa Seoul ang sentro ng halos lahat, nasa naman yung gobyerno? Diyan papasok ang Sejong. Isa itong bagong lungsod. Itinataglan noong 2012 na partikular na ginawa para maging administrative capital. Inilipat doon ang karamihan sa mga government ministries para ma-decongest ang Seoul at mas maging epesyente yung pamamahala. Isang malaking urban planning experiment to. Fascinating. So, ang pag-alam pala sa mga pagkakaibang to nakakaekto sa wikang ginagamit mo, no? Halimbawa, sa isang industrial city tulad ng Ulsan na puno ng pabrika ng sasakyan at barko, mas madalas kang makakarinig ng mga usapang teknikal at pangnegosyo. Eksakto. Samantalang kung nasa Gwangju, nakilala bilang lungsod ng sine at kultura, iba naman yung magiging usapan sa mga gallery at teatro. Gagamitin mo pa rin yung parehong grammar. Ang painting ay nasa pader o creamy byoge sa'yo. Pero yung bukabularyo at yung buong konteksto ng pag-uusap mag-iiba. Nagiging buhay yung wika kapag ikinonekta mo na siya sa tunay na lugar at kultura. Hindi lang bilang isang set of rules mula sa libro. Malinaw na malinaw yan. Okay, bago tayo magtapos, i-recap natin para sa'yo na nakikinig.
Ano yung mga pangunahing kasanayan na nakuha mo mula sa ating talakayan? Una, meron ka ng bokabularyo para pangalanan yung mga gamit sa bahay mo at yung mga lugar sa komunidad mo. Pangalawa, at mas mahalaga, alam mo na kung paano ipahayag ang pagkakaroon o pagkawala ng isang bagay gamit ang ikta, isoyo, opsoyo. At naunawaan mo na yung subtle difference sa paggamit ng i para sa mga salitang nagtatapos sa consonant at ka para sa nagtatapos sa vowel. At panghuli, kaya mo nang tukuyin kung nasaan ang isang tao o bagay gamit ang napakasimpleng location particle na e. At nakita natin kung paano mo pagsasamahin ang lahat ng to para makabuo ng isang kompletong ideya. Ngayon, gayang panghuling kaisipan para sa'yo. Sa susunod na pagkakataon na nasa kwarto ka, sa opisina, o kahit naglalakad sa labas, subukan mong gawin to. Tumingin ka sa paligid mo, anong mga bagay ang kaya mo ng pangalanan ngayon sa Koreano? Kaya mo na bang sabihin, may computer sa desk ko? O 책상에 컴퓨터가 있어요? O kaya, nasa coffee shop ako? O 저는 커피숍에 있어요? Yung pag-uugnay ng wikang ito sa sarili mong mundo, sa sarili mong espasyo, yan ang pinakamabilis na paraan para hindi mo to makalimutan. Kamamito, mannayo.